Ikaw ba ang tipo na paggising mo pa lang sa umaga ay nakikipagmarites ka na sa kanto? Panoorin mo ito. Attorney G, anong magagawa ko laban sa mga naninira ng puri ko? Oral defamation or slander ang tawag sa krimeng ito at mabigat na kaso ito at ito ang kanilang mga elemento. Una, elements of the crime. May dalawang klaseng slander tayo, ang slander at ang slander by deed. At ito ang pagkakaiba nito. Ang slander ay kapag malisyosong sinisiraan mo ang isang tao habang kausap mo ang ibang tao o habang naririnig ito ng ibang tao. At hindi rin totoo ang mga paninira mo. Ngunit nakakasira na ito sa puri at sa reputasyon ng taong tinutukoy mo. Halimbawa, kung inaakusahan mong magnanakaw o malandi ang isang tao sa harap ng ibang tao. Ang slander by deed naman ay kapag malisyosong sinisiraan mo ang isang tao sa harap ng ibang tao. At hindi lang isang kasinungalingan nito, kundi hinaluan mo pa ng isang mapang-insultong aksyon nito. Halimbawa, kung inaakusahan mong magnanakaw o malandi ang isang tao sa harap ng ibang tao at dumura ka pa nung dumaan ng taong tinutukoy mo. Kaya kapag gawain mo ito ang posibleng parusa mo. Pangalawa, penalties of the crime. Mahahati mo sa dalawa ang penalties ng slander talaga kapag simple slander lang siya o hindi masyadong nakakainsulto ang pinagsasasabi mo tungkol sa kanya. Halimbawa, kung pinagmumura ka niya habang nakainom siya, hanggang 30 araw lang ang iyong parusa at hanggang 20,000 lang ang iyong multa. Ngunit kung serious slander na o slander by deed ang inyong ginawa, halimbawa, kung inakusahan mo ang isang babae na nagbebenta na ng laman siya, samantalang alam mo namang hindi totoo siya, hanggang 2 taon at 4 na buwang pagkakakulong ang iyong magiging parusa at magiging hanggang 100,000 ang iyong posibleng multa. At ang pangatlo, filing a case. Kapag biktima kayo ng simple slander mula sa ibang tao, kailangan niyo munang dumulog sa barangay ninyo dahil pasok sa katarungang pambarangay ang krimen na ito. Ngunit kung isang serious slander o slander by deed na ang ginawa sa iyo, pwede na kayong dumiretso sa prosecutor's office mismo at magpatulong na kayong gumawa ng sinumpaang salaysay ninyo either sa PAW o sa pribado niyong abogado. Bukas, pag-usapan naman natin ang libel o ang paninirang puri sa pagsusulat. Ginen.